Maliit pa lang ako, may kinukuwento na yung tatay ko na one time na dumaan siya diyan, meron siyang nakitang pari na walang ulo. Kwento ni Aling Dolores, isa raw siya sa mga taong may sinasabing third eye. Kaya naman madalas raw siyang nakakaranas ng sari-saring kababalaghan sa nasabing tulay. March 18, madaling araw, between 1 AM to 2 AM, papunta kaming Bulacan noon dahil piyesta sa mga kapatid ko. Paglusong nung sasakyan namin dito sa may malaking ilog na to, nakakita ako ng, akala ko bato lang na puti dito sa loob ng ilog. Dito sa kanan ko. Pero noong habang lumalapit yung sasakyan, naanuhan ko na babae siya, naglalaba. Sa 10 oras ng gabi, babae siya na mahaba ang buhok, tas nakaputi. Pagdating mismo doon sa may tulay na yan, mayroon akong naanong maitim siya na nakaangat sa hangin. Tapos mahaba ang buhok niya kung aanihin mo. Black lady, dito siya na sa lugar na to. Dito siya totally nawala. May mga kalsada nga ba na siya ring daan patungo sa kapahamakan? Nanganganib ba ang buhay ng mga taong bumabaybay at dumadaan sa mga di umano'y kalsada ng kamatayan? Si Ryan Eigenman, buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Pinangalanan ng Pasonggaran noon ng isang lugar sa Silang, Cavite dahil marami raw inambush dito. Naging tambakan din ito ng mga bangkay na naging biktima ng extrajudicial killings at ang mga sinalvage dahil madilim at mapuno ang lugar. Para ba talikuran ng madilim na nakaraan, pinalitan ng mga taga-Pasonggaran ang pangalan ng Pook 2. Pero nagbago man ang pangalan ng lugar, nanatili pa rin ang maitim na bakas ng mga pangyayari hindi may paliwanag. Isa si Lolo Saya sa mga nakatatanda dito sa barangay na ito. Noon pa man daw, naglipana na ang mga kwento tungkol sa misteryosong mga pangyayari sa Pook 2. Nung araw talaga natatakot. Doon niya tayo tada sa Pasonggaran. Nakakatakot na niya raon. Nung araw nga sa amin talagang marami na nagnanakaw ng baka rito. Yun ang pinagbibinta nga yun. Pinapatay naman sila. Marami na patay dito, baka pero 5 patay dito. Kaya hindi matahimik. Kung si SPO2 Noel Villamor, investigator ng Central Police Station ng Silang, Cavite ang tatanungin. Every year, halos 3 to 4 accident ang nangyayari. Kasi yung galing doon sa taas, yung matitingnan, nadaanan nyo rin yun. Lubak-lubak yun eh. Sige, pabulusok yun eh. Siguro, kalasingan o sa sobrang bilis, kakatama ng bato, tumama yung gulong. Kasi ang nakaramihan, mga motorbike na-accident doon. Pero hindi kumbinsido ang ilang mga taga rito. Madalas daw ang mga aksidente dahil sa sinasadya ito ng mga multo. Pag ang tao hindi preparado sa mga bagay na yon, nagiging dahilan yun ng tinatawag na aksidente. Pero walang multo na gusto makapanakit ng mga tao na nasa material na katawan pa.
Hello! I'm Icy Mendoza at ako po ang inyong guest co-host ngayon sa Misteryo. At ngayon, alamin ang mga nababalot na misteryo sa Mahiwagang Bridge doon, mga friends. So, samahan niyo kami at sabay-sabay natin explore ang nandun. Let's go! Ilang minuto pa lang ang grupo ni na Icy sa tulay, may naramdaman na agad ang paranormal expert na si Mang Ruben. Ito naman, Kuya Ruben, ano meron dito? Ito na kasi yung tulay eh. Ito na yun, oh. Ano meron dito sa akto, Kuya? Gusto mo malaman lahat? Yan na, oh. Bumalik na, oh. Ayun, grabe yung goosebumps. So, tingnan mo. Ang galing. Paano chicken skin? Nakakita ko mga, mga gumagapang na mga kaluluwa. Ba't sila gumagapang? Ang dami. Nakakulong sila sa lugar na yan. O tawag tumitik yung butige. Sila yung mga sinasabi ng mga dumadalo dito, Ate Dolores, na yung nagpapakita pag may nagdadrive, sila yun. Posible eh. Mga dumadaing na kaluluwa. Ano dinadaing nila? Yung talaga yung may pain. Ay, mayakap. Ano yun? Girl. Nakayakap siya. Babae? Oo. Ayon kay Mang Ruben, tila may mensahe raw na nais iparating sa kanya ang mga espiritu. Ano po itsura ng babae? Hindi, nakikipagato siya. Nakikipa? Communicate. Okay. Tinapon siya dito eh. Sa na to. Ang sumo niya, hindi niya alam bakit narito siya sa lugar na to. Hindi siya aware sa lahat ng sa nakalipas. Ang alam niya lang, bakit narito siya, ano ginagawa niya. Anong itsura po ng babae? Payat siya na kayumanggi. Sa palagay niyo, kuya, mga nasa anong panang edad niya? Nasa 18 hanggang 26. Bata pa. Pagitan ng 18 to 26. Medyo mahaba po. Nakikita mo rin? Nakikita mo ba ngayon, ate? Nakikita mo ngayon? O nararamdaman mo? Itinuloy ng grupo ni na Icy Mendoza ang kanilang pagsusuri sa di umano'y isang killer bridge sa Pook 2, Cavite. Ano po meron? Ano po nakikita niyo? Right na yan. May isang matandang babae na nagbabantay. Siya yung nagbabantay sa mga kaluluwa. Hindi, ibig sabihin nangangalaga siya sa lugar na to. Hindi siya tao. Pero ang classification niya babae. Kumbaga sa yan ang pinakasanggunian ng mga engkanto. Mataas na uri yan, hindi biro. Yan puno yan may puno dyan sa taas. Yung bandang ibaba. Nakasungaw yung mukha niya. Puno po ba ng saging? Oo, yung puno ng saging sa bandang baba may nakasungaw na mukha. Na mapapagkamala mong halaman pero siya talaga yan. Nag-anyong halaman lang. Ayan. Para mapatotohanan sa kanyang sarili ang mga sabi-sabi tungkol sa tulay, babagtasin ni Icy na mag-isa ang lugar. Okay. Hindi tayo ngayon. Paano na tayo sa bridge? Okay. Okay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala manananggal, walang aswang. Okay, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Okay. Kaya to. Lord, please. Ayoko na. Wait. Guys. Nakita ko aso. So may saan? Pag ganon, papasok pa lang ako, may shadow na gumanon, tapos may buntot. Ano pa ba yun? Kinaumagahan, bumalik kami sa tulay kasama si Engineer Rod Cabael. May kinalaman kaya sa mismong disenyo o konstruksyon ng tulay ang mga aksidente rito? Ang unang observation ko na nakita yung kulang nga tayo ng mga guardrails, ano? Dahil kailangan to, especially kapag pedestrians ang nagdadaan dito, delikado pag gabi, no? Para maging warning sign din sa mga dumadaan sa sakyan.
para hindi sila lumampas doon sa gilid nitong tulay. Ano. Isa pa, walang lighting system dito, no? Walang ilaw eh. Yung mga poste na yon, yung slope natin masyadong matarik ano, para mag-approach dito sa bridge. Kaya delikado dahil kung manggagaling ka doon sa paliko doon, dire-diretso ka rito, aakalain mo, tuloy-tuloy pa rin tundan, especially pagka madilim. Ano? So wala nga kasing harang. Ano? Araw-araw, libo-libong motorista ang bumabagtas sa kalsadang ito sa bayan ng Cuenca, Batangas. Ito raw kasi ang pinakamabilis na daan papuntang Batangas at mga karatig probinsya nito. Kulang 1 kilometro lang ang zigzag road pero puno raw ito ng kababalaghan. Noon pa man daw, peligroso na ang makipot na kalsada. Kaya naman sinasabing accident-prone area na ito. Pero kahit na may mga nakalagay na babala sa mga motorista tulad nito, hindi pa rin daw maiwasan na may mangyaring aksidente rito. Base sa tala ng Cuenca Police Station, lumalabas na halos 50 vehicular accidents noong 2009 sa munisipyo. 11 ay naganap sa sinasabing zigzag road. Karamihan ay motorcycle, tapos yung mga truck, yung mga malalaking truck na dumadaan sa zigzag road. Yung magkasalubong, tapos nagkasabitan dahil nga sharp curve. Pero para sa mga motorista na palaging dumadaan dito, di lang daw mismong kondisyon ng daan o mga driver ang dahilan ng mga aksidente. Mga sabi, may mga kapri daw, yung mga wait lady, lumalabas. Yung mga bus driver, pag wala nang laman dadaan dito, minsan nakikita nila sa likod, may babae kayo na nakasakay. Tapos paglampas nila ng zigzag, nawawala din. Minsan yun na nagiging cause ng accident. Ano daw po yung mga nakikita? Parang yung mga sumasabay minsan sa likod, parang meron kang kasama. Ayon kay Vincent Yu, residente ng Cuenca, marami na raw siyang nakakakilabot na karanasan sa zigzag road ng Cuenca. Gatid ako ng mga co-employees ko sa munisipyo. Around 12:30 siguro ako dumaan dito. Pagtingin ko sa right, napansin ko agad, may katabi na naman uli ako sa unahan. Para siyang zombie na maputi ang mukha. Ang buhok niya haggard. Na nung makita ko nga, sabi ko, naku po, bumaba na po kayo at natatakot po ako sa inyo. Hindi pinabababa ko na, ayaw niya, hindi niya nag-respond. Nagdasal na lang ako ng Apostles' Creed, yung ating sumasampalataya. Na ko doon sa pagdadasal kong yon, parang nasa kuweba ako. Biglang lumamig ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Tapos yung pag-uusal ko ng dasal ko, parang nag-e-echo sa loob. Paglampas ko ng Rancho Bridge, doon lang siya nawala. Hindi rin daw niya malilimutan ang karanasan niya isang gabing napadaan siya sa kalsadang ito. Pagka gabi, wala na nasasakyan. Para lang ikaw makauwi ng bayan, mapipilitan kang maglakad. Habang ako naglalakad, nakakita ko ng nagbabagsakang parang baga. Baga yung apoy. Nasa left side siya. Hindi ko na tinignan siya. At alam ko na kung makikita ko. Tsak na makikita ko kapre na nananaba ako. Nung makalampas ako sa kanya, siguro mga 3 steps, sumisigaw siya, "Hoy! Hoy! Hoy!" na malaking boses. Para mabigyan ito ng kasagutan, dinala namin ang paranormal expert na si Mang Ruben para siyasatin ang di umano'y misteryosong kalye. Una niyang pinuntahan ang lugar kung saan nakita ni Vincent ang kapre. Sa 77.1, nakahataw naman sa 76 yan. Doon sa Marami pala. Marami ho talaga dito. Isang indikasyon daw na may nagaganap na paranormal activity sa isang lugar kung pabago-bago ang temperatura dito. Kaya naman gamit ang digital thermometer, sinimulan na ni Mang Ruben ang kanyang investigasyon. Pag napunta ka sa isang spot na merong presence nila, ang posibilidad niyan, biglang tataas yan o biglang babaksak ang reading. Ang ibig sabihin niyan, yun ang tinatawag na hot spot saka cold spot. Ang kahulugan ng hot spot, yan ay tinatawag na mga
mga elementals at ang cold spot naman, yan naman ang tinatawag ng mga presence ng mga kaluluwa na nakakulong pa sa lugar na to. Dito yung sinasabi kong kapre namin. Pero nang puntahan ni Mang Ruben ang lugar, ayon sa kanya, wala na raw dito ang kapreng nagpakita kay Vincent. Pero ito talaga yung talagang dati niyang tirahan, kaya lang wala man nagbago ng tirahan niya kasi wala na yung puno, di ba? Pero yung imprint niya, just the same, naiwanan pa rin sa lugar na to. Pwede natin puntahan. Nasaan yung kapre ngayon? Sumusunod nga sa atin, paano pa natin pupuntahan? Nasunod. Hindi nga alam siya tumawid. Dito siya. Nariyan. Ayan, no? Sa side na yan. Side na yan, no? Ikinonsulta ng misteryo sa paranormal expert na si Mang Ruben ang sinasabing kababalaghan sa Zigzag Road sa Cuenca, Batangas. Ayon sa kanya, may mga elemento di umano sa naturang lugar. Kinumpirma rin ni Vincent ang nakita ni Mang Ruben. Kapag titignan mo ng hindi siya nasa camera, kitang-kita mo. Itinuro pa nga niya sa aming staff ang di umano imahe ng kapre na nasa pagitan ng dalawang puno. Ilang sandali pa at tila nagpaparamdam na ang mga elemento sa aming staff. Ito, nakikita ko rito. Yun, gawin mo na konti. Yan, medyo... Ito, itong brown na to, tignan mo sa lente ko. Ito, dito, itong brown na to. Ayan. Mang Ruben, binabato po ba kami? May buko pong nalaglag eh. May wasiwas na tayo dyan. Pumunta na tayo sa isang site. Hindi naman kaya nagkataon lang ang pagbagsak ng anong buko? Dami ng oras na babaksakin, ba't sa oras pa na natin tayo, di ba? Sa tingin niyo po ba nagagalit na po? Hindi naman, napuprovok lang naman sila. Kaya naaalarma din siya. Kaya makaparamdam din yan na yung focus natin sa kanya, iwas na natin. Para malaman kung may katotohanan ang naranasan ni Vicente nung gabing iyon, susubukan niyang magmaneho sa lugar kung saan eksaktong nagpakita ang matanda. Gamit ang handycam na may night vision, susubukan namin na makuhanan ito sa kamera. Pero pagdating sa naturang kurbada, tahimik ang lahat at wala kaming kakaibang nakunan sa kamera. Inulit pa namin ang eksperimento. Pero nadismaya kaming muli. Biguman kaming makakuha ng video ng di umano'y multo, tibay pa rin ang paniniwala ni Mang Ruben na totoo ang karanasan ni Vicente. Bilang pagtatapos, isang panalangin ang inalay ni Mang Ruben para tuluyan ng makalaya ang mga espiritu na patuloy na gumagala sa lugar na ito. Tinatawagan ko po si Saint Michael Arcangel, sumaamin ka sa oras na to at kami po ay ayudahan sa aming dakilang gawain. Tulungan mo po kami at iyo pong ipasugod ang iyong mga laksa-laksa mga anghel upang mga kaluluwang nabubulig sa lugar na to ay makakita ng dakilang liwanag at makarating po sa dakong ng kapahingahan. Bagamat kumbinsido ang paranormal expert na si Mang Ruben na may kababalaghan na gaganap sa kalsadang ito, iba naman ang opinyon ng inhinyerong namamahala sa mismong daan. Ang unang kurbada ay masyado ring sharp curve. Pati itong padalawa, ganun din. At yung patatlo ay ganun din. Pag sharp curve na tinatawag ay yung talagang napakabigat ng kurbada. Kailangan talagang mag-ingat ang mga motorista. Para raw maiwasan ang mga sakuna, matinding pag-iingat ang dapat gawin ng mga motorista. Dapat talaga sinusunod ng mga motorista yung design speed ng aming tinalaga rito sa kurbadang ito. 30 km per hour. Sa kaso naman ng tulay sa Silang Cavite, sadyang makitid daw talaga ang tulay, kaya't takaw aksidente rin ang lugar. Dito ang width na lumalabas sa kanya 4 meters which is good for only one vehicle. Kaya makikita natin pagka nagkakasabay sila rito, kailangan huminto yung nasa kabila or nasa kabila rito, no? Pero paano maipapaliwanag ang mga nakita umano ni Dolores, Vicente at maging ng celebrity na si IC Mendoza? Ayon kay Dr. Noni Gagui, malamang daw na produkto lang ito ng kanilang malikot na imahinasyon. Usually, they are natives of mga provincial places, di ba? So yung tendency na maniwala sila, mas madali talaga. Plus,
yung environment nila madalas talaga madidilim. So, ito, napiprecondition talaga yung mind talaga natin sa ganito. Maraming mga skeptic kasi wala naman sila sa kalagayan ko. Hindi man nila naranasan ang naranasan ko. Ang masasabi ko, kahit hindi sila maniwala, ako na mismo magsasabi na may katotohanan na talagang merong paranormal activity sa lugar na to. Pinakamahalaga kong natutunan dito is sa kaluluwa kasi di ba parati natin sila kinakatakutan. Importante na ipagdasal lang natin sila kasi mga tao rin daw sila before and humingi sila ng prayers natin and ang babalik nila yun sa atin na biyaya or blessings nga na yun, pinagdadasal rin nila tayo pag nakapag-move on na sila or nakapag-crossover. Yun. Isa lang ang dapat natin tandaan. May multo man o wala, ang masusing pag-iingat at pagiging alerto sa tuwing naglalakbay, ang daan para ang aksidente ay maiwasan. May mga misteryo bang nagaganap sa inyong kapaligiran? Meron ba kayong mga nakunang kakaiba na nais yung paimbestigahan? Ipadala ang inyong mga kwento, video at litrato sa Misteryo, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. O email kami sa misteryo@gmanetwork.com. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta-basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat mo itong patunayan sa sarili mo. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.